Isa sa pinaka-fundamental at powerful na concept sa technical analysis ay ang support and resistance. Kung gusto mong maintindihan kung paano gumagalaw ang presyo at mag-identify ng high probability trading opportunities, para sa iyo itong video na to. So, ano ba talaga ang support and resistance? Sa simpleng salita, ito ay ang mga price levels kung saan ang market ay kadalasang humihinto, nagre-reverse o nagko-consolidate. Tipin mo sila as invincible ceiling at floors sa price charts mo. Ang resistance ay isang price level kung saan ang upward momentum ay posibleng maka-encounter ng selling pressure na nagiging sanhi para huminto sa pagtaas ng presyo at mag-reverse pababa. Para yang tumama sa kisame. Nagtatry mag-push ng presyo pataas ang buyers, pero ang mga sellers sa levels na yon ang pumipigil at nagtutulak pababa. Ang support naman ay isang price level kung saan ang downward momentum ay posibleng maka-encounter ng buying pressure na nagiging sanhi para huminto sa pagbagsak ang presyo at mag-reverse pataas. Ito naman ang floor mo. Nagtatry mag-push ang presyo pababa ang sellers, pero ang buyers sa level na yon ang sumasalo at nagtutulak pabalik pataas. Ngayon, bakit napaka-importante ng mga levels ito? Kasi nagre-represent sila ng mga areas kung saan malaki ang supply and demand. Tingnan natin kung paano sila i-identify sa chart. Hanapin mo sa chart kung saan paulit-ulit nagre-reverse o nahihirapan ang presyo na mag-breakthrough. Pwede kang mag-draw ng horizontal lines na nagko-connect sa mga swing highs for resistance at swing lows for support. Kung mas maraming beses na tinatamaan at nire-respeto ng presyo ang isang level, mas nagiging malakas ang support o resistance nito. Pero ito ang exciting part. Pwedeng maging resistance ang support at pwedeng maging support ang resistance. Kapag ang isang resistance level ay decisively na break pataas, ang old resistance na yan ay madalas nagiging new support. At kapag ang support ay na break pababa, pwede ito maging new resistance. So paano natin to gagamitin sa trading? Pwede kang maghanap ng buying opportunities malapit sa strong support levels, anticipating na magbabounce to. Sa kabilang banda, pwede kang maghanap ng selling opportunities malapit sa strong resistance level. Ang paglagay ng stop loss just below the support level for buying trade o just above resistance level for selling trade. Kung bumili ka sa support, ang next logical take profit mo ay yung next resistance. Kung nagbenta ka naman sa resistance, ang target mo naman ay yung next support. Tandaan, always combine support and resistance with other tools and strategies for better confirmation.